this time, hindi po ako magtutok ng sa blessing lamang, hindi lang po sa mga about sufferings, trials, o hindi lamang po sa mga protection, o mga kung ano pang patnubay, gabay. At this time, ang isi-share ko po sa inyo is God's heart for evangelism. Nung last Tuesday, yan po ang share ko doon sa pastoral. Pero at this time, parang part 2 po ito, in a different approach o different theme. Pero isa lang po ang title ko. Iba naman po ito doon sa tinuro. Pero bibigyan ko rin po ng introduction kung ano po ang ibig sabihin ng evangelism. Yung salitang evangelism, ay parang matulad lang po yan ng isang palaya o isang tao, pangalan ng tao ng evangeline. Meron po bang pangalan dito, evangeline? O Angeline? Meron po bang Angeline, evangeline? Palagay ko uling, marami. So, or the word angel. Kita niyo yung mga dyan nakakunin yan sa salitang evangelism. Evangeline, Angeline, at saka angel. Ano po? Bakit ko po sinabing God's heart, puso ng Diyos para sa evangelism? Mga kapatid. Kasi, maraming bagay dito sa mundong ito na napakahalaga, napaka-importante. Marami. Kahit sa buhay natin, may mga bagay na mga importante sa buhay natin. Siguro, yung pamilya natin, trabaho natin, health natin, o yung mga gamit natin na binili natin na mahal ang value, mga kapatid. That's why binibigyan natin ng halaga o importante. Sa Diyos, maraming bagay na mahalaga sa Kanya. Pero, ang isa sa pinakamahalaga sa maraming iyon ay walang iba kundi ang isang tao na layo o naligaw. Lost. Those who are lost. Wala nang iba mahalaga sa Diyos kundi ang isang taong naligaw at napalayo sa Kanya, mga kapatid. Wala nang iba. Kung tatanungin natin ng Diyos, Panginoon, ano po ba mahalaga sa iyo? Dahil lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Sa Kanyang nanggaling, sa Kanya nagmula. Sabi ng Book of Acts chapter 17, I think verse 28, yata po yun, sabi ko na, in Him we live and hope and have our being. Sa Kanya nang sisimula, bakit umiikot ang mundo, bakit tayo nabubuhay, bakit tayo hinihinga. Sa Kanya galing because God created everything. So kung sa Kanya lahat ang galing at lahat sa Kanya, lahat na nandito, hindi naman yun mahalaga sa Kanya. Ang pinakamahalaga sa Kanya ay yung tao. Doon sa Awit chapter 8, Psalms chapter 8, yung sinasabi doon, sino ang tao na iyong pinagmumulan ng alaga o pag-ibig o pansin? Who is the man that you care for? At ang sabi doon, naalala niyo yung kinakanta natin, salamat, salamat, o Jesus sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin kundi ang tulad. Kung pagmamasdan niya daw, ang aking pagmamasdan, at ang kalangitan, hindi ko makunawakan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo at inalagaan. Napansin po ninyo? When God created everything here on earth, sino po ang binigyan niya ng pansin at pinahalagaan? Not the angels, not the animals, but the man, ang tao. So, special tayo sa Kanya. Because in everything that God created is, we are the masterpiece, the special one to the Lord. Kaya pwede mo nang kalabitin bago tayo patuloy. Kalabitin mo, katabi mo, sabihin mo sa Kanya, special ka sa Kanya. Yes, special. Sana laging nakakabit yan sa isip natin, sa puso natin, kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo maglakad, kahit ano pa ang nangyayari sa buhay natin, hindi matatanggal yun. Kasi sabi ng awit, pinili mo ako at inalagaan. No? Sabi niya,
ang iyong dahilan kung bakit mo ako pinili at inalagaan. Special tayo sa Kanya. Kaya napakahalaga natin sa Panginoon. Lalo na kung tayo po ay napalayo at naligaw. Yan po ang gusto kong sabihin. Another one, sabi po ng Luke chapter 18, verse 4 and 6. Kung meron daw isang tao na meron isang daang tupa, o shepherd, pastor na may isang daang tupa. Noon kasi, pag ikaw ang trabaho ng shepherd, meron kang inaalagaan na 100 na sheep. At anong gagawin niya pag nawala ang isa? One of them gets lost. What will he do? Anong gagawin niya? Would he leave the 99 others in the wilderness and goes to search for the one that is lost until he finds it? Magtataka po tayo dyan sa sinabi ni Jesus. Hahanapin niya yung isang nawawala at iiwan niya yung 99 na nandoon sa piling niya. Why he worried to find the one and yet there are so many left there, 99? Eh kung kayo po may mga gamit, halimbawa, 100 ang blouse mo, isa lang nawala. Sisimangon ka, mag-aalala ka sa 100 ang blouse mo, isa lang nawala. Siyempre, ang feelings mo yun, isa lang naman yun. Pero sa Diyos kasi, hindi mahalaga ang marami, mahalaga ang isa. That's how God values so important to Him. And then, sabi ka doon, and when He found it, hindi siya titigil eh. Hanggang di niya makita. And when He found it, pag natagpuan niya na ito, bubuhatin niya ito at pagkatapos dadalhin pabalik sa kanyang tirahan tahanan. At pagkatapos, magsasaya siya, i-invite niya pa ang kanyang mga kaibigan at sasabihin, magsaya tayo, let us rejoice. Magpapa-burger ako, magpapa-spaghetti ako. Dahil natagpuan ko ang nawawala kong tupa. Imagine, ang nagpapasaya pala sa Diyos ay yung mga taong ligaw na nanatagpuan. The question is, in this introduction is, gusto mong mapasaya ang Diyos? Pag napasaya mo ang Diyos, yung favor ng Diyos, darating sa iyo. Walang napapasaya na hindi nagiging mapagbigay o nagiging generous. Mga kasamahan natin subukin yung pasayahin ng pasayahin pag hindi lagi kayong itreat ng itreat niya. Baliktarin nyo, subukan yung buwisitin pag hindi ka naging kuripot sa iyo yan. Iba kasi pag napapasaya mo, di ba? Mga kapatid, ganyan ang Diyos. Ang nagpapasaya sa Kanya ay yung mga nawawala na nakakabalik sa Kanya. Dati ang Diyos naglungkot-lungkot. Bakit? Kasi wala pa tayo sa Kanya. Amen? Dahil natagpuan na tayo ng Panginoon, ang saya-saya niya. Diba? Kung ang Diyos masaya na natagpuan niya tayo, mga kapatid, ikaw kaya, masaya ka ba na natagpuan mo siya? O baka naman yan doon, sa inyo ng Ama, sa aming ng Ama, hindi tuloy kami makagala-gala, makalakag-lakad. Ano ba nagpapasaya sa atin? Kung ang Diyos ang nagpapasaya sa Kanya tayo, dapat vice versa, nagpapasaya rin sa atin ang Diyos. Ang nagpapasaya sa atin, ang Diyos din, mga kapatid. Kasi tayo ang nagpapasaya sa Diyos Kaya siya masaya because lagi niya tayo nakakapiling, nakakasama. Ang tawag dito sa atin ay family appointment. Ang ibig sabihin po niyan, makikipag-date ka kay Lord. Amen. Bago ka makipag-date sa iba, si Lord muna ang i-date mo. Amen. Bakit? Kasi yan ay pagpapasaya sa Panginoon. Now, let me go on, mga kapatid, para mahapon po natin ito.
Ang evangelism is, Lompat ka ba? Lompat? Wala. Ang evangelism, what is evangelism? Evangelism is ay galing sa salitang Hebreo o Griego, nang ibig sabihin ay eugenizo. Ang pronunciation po niyan is euangelizo. Yan po ang ibig sabihin yan. Galing dyan sa salitang Greek word na eugenizo o euangelizo ang pag-pronounce mga kapatid. Ang ibig sabihin niyan, evangelism is announcing good news. Announcing good news. You means good and angel means message. Nakakakuha niyo po ba? Nasusundan niyo po ako. You means good and angel means message. Or to announce the good news. To announce good news or the good message. So, ibig sabihin pala, ang evangelism is pagpapahayag, pagsasabi ng mabuting balita. Dahil hindi po lahat ng naririnig natin sa social media, television, sa mga TV or etc. ay good news. Meron ba kayong nakikita o napapanood sa mga programa, sa mga television na merong program na nagsasabi ng good news? Yung mga balita na pinapanood natin katulad sa GMA, sa ABS-CBN, at saka iba pang station, CNN, sa abroad, etc., Al Jazeera, kahit sa Europe, o BBC. Wala naman pong mga programs na nagsasabi ng good news. Ang lahat po ay about politics, showbiz, business, even sports. And now, sasabihin ng mga newscaster, and now let us go to the world of sport, the world of showbiz, the world of business, the world of politics. Walang nagsasabi na, and now let us go to good news. Wala. So, bawat tao ay hindi nakakarinig ng good news. At sa katunayan, mas madali pa ang mas kinagigiliwan pang marinig yung mga salita o mga pinag-uusapan na tungkol sa movie, politics, at saka sa mga showbiz. Yun pa ang mas madali at nakakagiliw, nakaka-entertain. Hindi po sila nagsasawa. But when it comes to hearing the good news, naku po, marami po madaling magsawa at hindi tumatanggap at nakikinig. Baliktad ang mundo, di ba? Bumaliktad ang mundo. Kung ano ang mabuti, hindi binibigyan ng pansin at halaga. Kung ano ang pangit at masama, doon nakatutok at yun ang binibigyan ng pansin at halaga.